nakakuha na kayo ng mga ano, Apa, meron na po. requirement, yung list ng requirement. Apa, meron na po. Tapos yung mga application form. Meron na po. Ano pang question? Yung sa, magkano po usually yung pag-apply ng building permit? Building permit, kailangan kasi yan, ano, bukod sa, depende sa trade. Mechanical permit, plumbing permit, building permit, saka electrical permit. Depende po dun sa dami po ng mga ina-assess yung plano nyo. Okay. Kung may electrical plan ka, kukumpute nyo base sa electrical load. Yung process po ng pag-apply ng permit po, ganun din po ba yung pag-apply po dito? Ganun po. Yung usually po na pag-apply or may iba? Ano? Una, magpapasa kayo ng requirements. I-endorse kayo ng LBO sa Bureau of Fire para makakuha kayo ng fire safety permission clearance. Tapos, i-endorse kayo ng LBO sa business permit para sa contractor's tax. Bayaran yung contractor's tax. Ito lang yung ano, tapos mga kailangan nyo yung sa contractor pick-up license, construction safety health program, Pick-up license. pick-up license, Pick up tayo. Tapos po, ano, construction safety health program. Construction safety. Kinukuha yan sa DOLE. yung pick-up license po sa Bureau. DTI yata yun o DTI. Sir, yung sa ano po, yung pag-approve po ng building permit, paano po na-approve yun? Paano po kabilis? Ano, ma-assess kayo ng babayaran yung mga 2 to 3 days. 2 to 3 days po. Makakabayad kayo. Pagka walang problema sa ano nyo, plano. About po sa building code po, di ba may mga code, may law po tayo na sinusunod? Sinusunod po ba yung 15 days na ano? O nag-i-exceed pa po na or Wala lang, pagka residential, mga fit out, hindi man lumalagpas ng 15 days. pag mga commercial po, high-rise? High-rise yun, matagal yun kasi marami yung daming evaluation yun. Yung paano po maiwasan po kasi may mga some architect na yung naatat na sila na Nagmamadali. tapos naguhulog na naman, red tape po yung ginagawa nila. Depende, yung iba, talagang sinasadya nila magsimula, magbabayad na lang sila ng penalty sa building permit. Penalty na lang po yun. Oo, yun ang penalty. Ngayon, kung mayroong deficiency sa mga plan nila, tapos ginawa nila, paparectify namin yung ano. Sir, kunyari po may plan po siya tapos nag-pass po siya, nag-ano na po siya dito sa building permit. Pero kung may kulang po ng yun sa din nasunod dyan sa building code, maano po di po matatanggapin yung mag-disapprove po ba yun? Dalawa lang pwede mangyari. Hindi namin bigyan ng occupancy, makancel yung building permit. Or gagawin niya yung deficiency niya, i-rectify niya yung mga Ulit. Dadagdag. yung mga mali niya, babaguhin niya, i-comply niya yung building code, bibigyan namin ng occupancy permit. Saka sir, yung nasusunod po ba yung BP30, yung sa may BP34? Nasusunod po ba yun? Nasusunod yun, sa mga mall, office building, sa mga parks. Paano po pag yung architect po, nagtayo na siya, umpisa na siya ng ay sa may site na po, nag-umpisa na yung site po ng location po ng ng structure niya. Tapos ngayon na po siya nag-permit. Mga kalahati na ng building niya yung natatapos, pero ngayon pa lang siya nag-permit. Paano po mangyayari doon? Okay, pagka nakita namin nag-uumpisa na siya, i-issuehan namin siya ng illegal construction, work stoppage, work stoppage for illegal construction. Pero siya, hanggang work stoppage for illegal construction. Work stoppage for illegal. Ano pa bang tatanong? Follow the way.
Ayun po. Thank you na. Ha? Okay lang. Yun Okay lang na yun? po. Ah, sige. Until na. Thank you Important po. pa lang yung advisor niyo. Kilala niyo po Kilala niyo siya? po siya. Classmate yan eh. Ah, DIP po? Oo. Graduate na po siya ng master's ngayon. Oo. Master natin. Kaya pala, napapunta niya kami dito. Hindi, baka hindi niya alam na